Hi guys! Welcome back to my channel! Guten Morgen guys! Good morning! Morning dito sa Switzerland at syempre ako ay magtatrabaho. So kapag weekdays ako ay nagtatrabaho pero sa umaga lang, half day lang ako nagwo-work kasi yung mga anak ko ay maliliit pa. So ngayon kaya puwede ako magtrabaho ngayong umaga kasi nandun sila sa school nila, pumapasok sila kaya may time akong magtrabaho. May time para kumita ng pera. So, kailangan din kumita ng pera 'no, para panggastos-gastos dito, pambayad ng mga ano, ng mga bills na 'yan. Grabe ang dami kong binabayarang bills buwan-buwan. Sobrang mahal dito sa Switzerland, grabe ang mahal kung alam niyo lang. Mahal nga yung sweldo dito, maganda yung sweldo, malaki, pero malaki din yung gastos dito sa Switzerland, yung buwan-buwan na mga bills ng pangangailangan namin ng mga anak ko. So, balik tayo sa trabaho ko. So, yan, yung mga hiniwa-hiwang mga cheese. Yan yung mga ibabalot ko. Ano lang siya, napakasimple lang siyang balutin, nasa plastic foil lang siya babalutin. Pero kailangan maganda yung pagkabalot. So, minsan nga, naggagayat-gayat din ako ng mga cheese kasi malalaki din yung mga cheese na yan. So, minsan may nag-order ng kalahating cheese or 1/4 na cheese. May 1/6. Basta sukat, may 1/8. So, kailangan naming igayatin at balutin. So, ganyan lang yung pagbalot namin. Medyo ano nga ito matagal ako natutong magbalot nito. Grabe, kasi bawat gayat niya kalahati, may kalahati, 'di ba? May kalahati, may 1/4, may 1/8. So bawat ano niya may style ng pagbabalot. So medyo nahirapan talaga akong magbalot diyan noon. Talagang ilang ilang beses pa, ilang araw pa ako bago talaga matuto kung paano magbalot diyan. So after nga ng mabalot yan ay tinitimbang namin at nilalagay na namin yung etiquette yan sa my cheese para alam na talaga yung bawat cheese kung ilan yung timbang. So dapat ganyan talagang dapat malinis yung pagkabalot, flat na flat yung pagkabalot niya. So, ang tawag dun sa cheese na binabalot ko ay Aare-Wasser. Yung Aare, yung ano dito, yung sikat na river dito, sikat na ilog dito. Tapos yung Wasser naman, ang sa Tagalog nun Wasser ay tubig, water kumbaga sa English. So, Wasser ang tawag nila dito. So, German language. Marami na rin akong alam na German language dito kasi nga ano na ako dito, ilang years na, magna 19 years na ako dito nakatira. So, marami na rin akong alam at marami pa rin akong hindi alam. So, yung German ko ay hindi pa rin perfect. German yung salita dito kasi nasa Bern, Switzerland kami. So, yung Swiss kasi, dito kasi sa Switzerland, maraming salita. May French, may Italianis, may German, at saka yung isang Romanish. Pero yung Romanish, kakaunti lang yung may alam nun. So, yung sa lugar namin dito sa Bern, Switzerland ay German at yung dialect nila na Swiss German. So, yung mga anak ko, nagsasalita sila ng Swiss German. Minsan nga hindi ko naintindihan kasi mahirap din yung salita. Pero minsan naman nakakaintindi ako pag kino-concentrate ko. Pero minsan talaga dumudugo yung ilong ko. So, dito sa trabaho, dito sa amin, sa cheese factory, kailangan din maganda yung trabaho at mabilis. Kailangan din. Kasi kapag mabilis ka tapos hindi maganda yung trabaho mo, wala na. So, minsan yan, nainis ako dyan kasi minsan nasisira yung foil. So, kailangan ulitin ko na naman. Kasi minsan, ang nangyayari, di malapit na ako matapos magbalot, tapos bigla na lang masisira yung foil. So, kailangan kong anuhin na naman siya, baguhin yung foil. Yung yung palitan yung foil, yun. So, simulan na naman ako na magbalot niyan. So, madalas nangyayari yan sa akin kasi depende dun sa cheese. Kasi minsan may mga cheese na matigas, tapos matulis. So, yun yung dapat ingatan ko. Dapat kasi dito, hindi talaga sila, hindi talaga sira yung foil. Kasi papasok yung hangin. Pag pumasok yung hangin, madadry yung cheese masisira. So, sayang naman. Kaya inaayos ko talaga yung pagbabalot dito. Madali lang ditong magtrabaho dito sa ganito yung magka-cut ka ng cheese at magbabalot ng cheese. Pero ang pinakang talagang nahirapan ako diyan yung pagbabalot talaga ng cheese noon. Nung unang-una ko pa lang yan, ako grabe.
Talagang minsan may 5 minuto ako bago makabalot ng isang cheese kasi kung hindi pangit yung pagkabalot ko, nasisira naman yung foil. So talagang talagang tiyaga-tiyaga lang. Kapag may tiyaga ka, may nilaga. May nilaga. Sana may nilagang buto-buto. Nagutom na tuloy ako. So yun nga, kapag nakailang practice ka na ng ganito, masasanay ka na. So yun, kaya hanggang sa bumilis ako ng bumilis at umayos ng umayos yung trabaho ko ng pagbabalot ng cheese. Pero yung may mas malalaki pang cheese sa ganito. Talagang may mga kinakat pa silang malalaking cheese. Yun ang talagang nahihirapan ako magbalot kasi bukod na sa mabigat, sobrang bigat talaga niya. Tapos ang hirap niyang balutin, nahihirapan talaga ako doon magbalot. Pero marunong naman ako, pero nahihirapan ako magbalot at doon talaga sobrang bagal kong magbalot. Kasi ako minsan pag may nakikita akong hindi maganda yung pagkabalot ko, pinapalitan ko. Siyempre gusto ko rin maganda rin naman yung pagkabalot ko, maayos yung trabaho ko. Kailangan talagang ayusin yung trabaho. So kung napapansin nyo, pinaplat ko pa siya ng braso ko. Kasi kailangan yung niya, ano ngang tawag dito? Yung loof. Patay tayo, nalimutan na sa Tagalog. Yung hangin niya, yung hangin niya kailangan maalis. So ito yung mga babalutin ko pa. Nakat na yan ng kasamahan ko dito kanina. O ang dami ko pang babalutin. At ang dami pa rin niyang ikakat. Ayan. Sobrang dami. Tapos pagkatapos namin yang balutin ay ilalagay namin yan sa baba. Ilalagay namin yan sa cabinet doon para kung may mga orders, so kuha na lang sila ng kuha doon. At madalas nga na gumagamit ako dyan ng ng hanchuhe. Hanchuhe ang tawag dito. Ayan yung gloves. Yung gloves, para yung mga fingerprints ko, yung mga mga kamay ko ay hindi magbakat dun sa my foil. So talagang required yan na talagang kailangan mag-gloves pag nagbabalot ng cheese na ganyan. At before ko nga balutin yung cheese na yan, kailangan tingnan ko kung malinis yung pagkakaano ng cheese. Pagkakakat. Kung hindi siya malinis, ay kailangan ko linisan bago ko balutin para presentable naman tingnan, 'di ba? Pag nakita ng customer, presentable. Ayan, bulol-bulol na naman ako. So guys, dito ko natatapusin ng aking vlog. Madali ang vlog lang yung ginawa ko kasi itong pagbibideo ko ay inaano ko lang yung parang ninakaw-nakaw ko lang. Yung mga kasamahan ko kasi nasa break time. Ayan, nasa break time sila. So, wala akong kasama dito. Kasi yung iba ayaw magpa-video-video. Kaya, hindi ako pwede mag-video-video pag nandito sila. So, yun ang ginagawa ko. Nagnanakaw-nakaw lang ako ng mga vlog-vlog, lalo na pag wala sila dito. At saka yung camera ko, nilalagay ko lang sa tabi para tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko. Tuloy-tuloy yung video, tuloy-tuloy ang trabaho. Pero yun nga, kapag nandito na yung mga kasamahan ko, kailangan ko nang patayin yung camera ko. O siya, sige na guys, kailangan ko nang tapusin ang aking pagbablog, video-video, pagdadaldal dito, ayan, pag-chismis-chismis ko. O, marites tayo. Thank you guys for watching and please like and subscribe. Bye!